Nagpahayag ng suporta si Kamanggagawa Party List Representative kay Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Panawagan niya pangalanan ang mga kongresistang sangkot sa anomalya para maimbestigahan at mapanagot. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakasama natin si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Kong, name names ang panawagan nyo. So kanino nyo ito direktang ina-address? Sino ba dapat yung magturo ng pangalan ng sangkot sa anomalya sa flood control projects? Alam niyo ho, sabi na ng Pangulong Bongbong Marcos, kailangan may mapanagot. Mahiya naman daw itong mga sangkot dito sa flood control projects. Ngayon, nagbanggit din ho siya, naglista siya ng mga top companies na nakakuha ng mga flood control projects. At marami rin ho na kaliwat kanan na nagsasabi, maraming sangkot daw na congressman patungkol dito sa flood control projects. Now we want them to name names. Mahirap kasi na nagsasabi lang sila, oy, may mga sangkot na congressman dito sa flood control projects na hindi naman nila pinapangalanan. Mahirap po yun kasi paano tayo magkakaroon ng investigasyon at kalaunan magkakaroon ng accountability kung hindi naman natin alam kung sino yung mga pinatutungkulan na sangkot dito sa mga flood control projects na ito. Again, we all want accountability. But accountability comes, magkakaroon ng accountability kapag napangalanan ang sino mang sangkot. If it is part of the 20th Congress, particularly the House of Representatives, we are more than willing na magkaroon ng investigasyon. Kung gusto nga ho na magkaroon ng independent body para sabihin na hindi biased o tatanungin bakit kami ang mag-iimbestiga sa aming mga sarili, we also welcome that. And in fact, we welcome the move of the Committee on Public Accounts to conduct an investigation regarding the flood control projects, Ma'am Cheryl. At kasalukuyan, ngayong araw po ay may briefing na naman pong nangyayari. I think it's the second day already. Yes po, as far as I know, meron pong briefing na nagaganap ngayon patungkol dito sa pinag-uusapan nating topic, Ma'am Cheryl. Opo. Hayagan naman pong sinasabi ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, na sinasabi nga niya kung pagbabasihan doon sa mga nakalap na nilang mga pieces of evidence ay nasa hindi bababa sa 60 kongresista ang involved or nakatanggap ng ano ba yung term ni Pangulong Bongbong Marcos, tongpats or Yan, yung tungkol. mga SOP po. At Opo. willing at hinihintay. Sabi din ni Mayor Magalong nung nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap siya ay may hinihintay lang daw niya yung imbitasyon ng Kongreso sa kanya at siya more than willing na humarap. Alam niyo, welcome na welcome po yan, Ma'am Cheryl, na talagang pumunta at magsalita si Mayor Benjamin Magalong at mag-shed light patungkol dito sa binabanggit na sa kung papaano nga yung proseso na nagkakaroon ng tongpats, kickback, SOP dito sa mga proyekto ng gobyerno. And we leave that to the appropriate committee of the House as to how they will send o papaano ipapatawag si Mayor Magalong sa mga appropriate committees ng House of Representatives. Pero gaya po ng binabanggit namin, welcome na welcome po yan. Mahirap po kasi, Ma'am Cheryl, na kada magtatanong sasabihin, merong mga sangkot na mga congressman, merong sangkot na mga politiko. Kasi ang naiiwan niya na tanong, hindi lang po sa amin, kundi sa mamamayan at mga manggagawa, sino ba kasi ang mga yan? Mahirap naman na sasabihin mo, merong 60, merong 70, merong kickback, merong kumikita dyan. Ang tanong nga ho pare-parehas, sino ba yung mga yan at paano kumikita? Kaya yun po ang tinutulak natin. And we from the Kamanggagawa Party List and the minority, welcome na development po yan for us. And that is why we support the move of the House to conduct briefings and investigation in aid of legislation particular to this matter. Kasi at the end of the day, kailangan pong may mapanagot. Ma'am Cheryl, hindi po sapat na mag-PPR lang eh. Hindi Correct. sapat papangalan lang eh. Hindi sapat na sasabihin, ito yung top contractors, top companies na nakakuha ng mga proyekto. After that, what? Diba? Tanungin ba, ano mangyayari? Pinangalanan mo, ano na mangyayari dyan? At sabi nga ni PBBM, siya na mismo ang nakakita. Palpak. It's a good admission.
the first step in resolving a problem is admitting that there is a problem. Now, we want accountability. Pangalanan mismo ni PBBM 'yan kung sino yung mga 'yan. And ang hamon namin from Kamanggagawa kay PBBM, even if it means nakakampi niya o mga kaalyado niya ang mapapangalanan, if he is really for accountability, then he should name these contractors and congressmen who are sangkot dito sa mga anomalya na pinag-usapan natin ngayon. Mhm. So yung sinasabi niyo po, dapat manggaling kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga pangalang ito. I understand, sabi niyo nga, you welcome dahil nag-initiate na ang Committee on Public Accounts ng investigasyon. Pero since si Pangulo nanggaling ay nagsabi nito during the SONA, maganda na siya ang unang magbanggit ng mga pangalang dapat managot. Tama po 'yan, Miss Cheryl. Dapat siya na mismo magbigay ng mga pangalan. Ilatag niya sino 'tong mga sangkot dito sa flood control projects. Just to prove na talagang seryoso siya. Otherwise, it will be just another PR, it will just be another aesthetic na sasabihin na, "Oh, ito, may mga kumpanya, mahiya naman kayo." One thing 'yun, yung pagpapangalan ng mga kumpanya. Second, pangalanan, sino talaga yung mga sangkot dito. And third, magkaroon ng investigasyon para ma-achieve natin yung accountability na hangad naman nating lahat. Alam mo, Cheryl, kasi bilyon-bilyon piso ang sangkot dito eh. 500 billion pesos na since 2022. So 100 billion of which binanggit nga na napunta lang doon sa ilang mga kumpanya o ilang mga contractors. And then, sinasabi nga nila na meron daw mga politiko sa likod ng mga contractors na 'to. Babalik ulit tayo, Miss Cheryl, sino ba kasi yung mga 'yan? Sabihin niyo na, huwag niyo na itago. Para namang wala namang mawawala 'pag sinabi niyo yung mga pangalan na 'yan. Para umusad na yung proseso ng pagpapanagot, yung accountability at magkaroon ng hustisya sa bawat mamamayan na pera ng mamamayan pinag-uusapan natin dito, Miss Cheryl, eh. Mhm. Kayo po ba, out of curiosity, nagtanong-tanong na rin ho kayo or may nakukuha kayong mga impormasyon kung may alam na ho ba kayo, nakakarating sa inyo na, o si Kong ganito, si Kong ganito, may mga pangalan na kayong naririnig? Opo. Alam niyo po, Miss Cheryl, puro speculation 'no, eh. Kami po Hmm. sa minority, nagtatanungan din po kami, sino ba yung sangkot talaga niyan? May mga post, may pinapasaringan na naman. Puro speculation, Miss Cheryl, eh. We cannot act on mere speculation. Dapat may ilatag na mga ebidensya, pieces of evidence, sino ba talaga 'yan na magtuturo at talagang sasabihin na sangkot itong mga kongresista dito sa mga maanomalya ng mga flood control projects. Otherwise, Miss Cheryl, paulit-ulit na lang, infinitely iikot at iikot yung usapin, eh. May magsasabi, may sangkot diyan na congressman, tatanungin, sino? Eh, ayaw naman pangalanan. Sasabihin ng pangulo, mahiya naman kayo. Eh, sino ba yung gusto niyang mahiya? 'Di ba? O kaya kailangan ho may mapangalanan, name names. 'Wag na ho tayo magpadili-dali, 'wag na po tayo magtago sa sino po bang pinoproteksyonan? Alam niyo po, ang natatakot lang naman po dito yung may tinatago, eh. 'Pag wala kang tinatago, pangalanan. Tapos 'pag napangalanan ka, humarap, magpaimbestiga. So as maging tayo, makapagbigay tayo ng hustisya at accountability sa mamamayan, Miss Yan ho Cheryl. kaya ay mangyayari, Kong Eli, sa Kongreso. Baka ang punahon ng ilan ay paano magiging patas ang Kongreso kung mga kapwa o sila mismo sa Kongreso ay posibleng involved. So, kagaya po ng sinabi rin ni Mayor Benjamin Magalong na it would be best kung third party ang mag-iimbestiga po on this. Ah, Your take on personally, that? kami po sa Kamanggagawa, we support that. Para naman po, baka sabihin niya na baka bias o paano nga namin iimbestigahan ang aming sarili. So we are open with third party. At kami naman po sa 20th Congress, sa House of Representatives, we will do all the necessary steps in exacting accountability. Meron naman po mga komite dyan at nag-uumpisa naman po ang paggalaw ng mga komite sa House of Representatives. Pero for transparency and accountability, we are open na magkaroon ng third party or independent body na magkakaroon o mag-iimbestiga sa mga sangkot dito sa mga maanomalyang proyekto. But for us in minority, I think we are in unison na nag-e-exact kami ng accountability, Miss Sharon.
Kung inyo rin pong pinanukala ang isang open bicameral conference committee process para po sa mga iba't ibang programa. Pwede po bang ipaliwanag nyo kung paano ito makakatulong sa transparency ng budget deliberations po? Tama po, papasok na po ang budget deliberation. Naibigay na po ang NEP dito sa House of Representatives at isa po sa panukala natin ay yung Open Bicameral Conference Committee meetings. Ito po ay sinusuportahan din ng ating mga kapwa mambabatas nang sa gayon buksan itong BICAM. Alam niyo po kasi pagdating po dyan sa BICAM, wala na pong nakakakita, nakakasilip dyan eh. Small group na lang ho yan. Diyan Mhm. po naluluto, diyan po nagkakaroon ng hocus-pocus, ng magic, insertion, lahat na po ng himala at milagro diyan nangyayari. Eh wala po, hindi po nalalaman ng lahat yan. Walang anything, hindi po recorded yan. Mhm. Nagkakasundo lang po yung isang maliit na grupo para nang sa gayon, yung gusto nilang baguhin o idagdag o ibawas doon sa budget, eh magawa ho nila. Hindi po patas yan at walang accountability at transparency yan. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan natin pera ng taong bayan, pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kung pera yan ng taong bayan, pera yan ng mga manggagawa, dapat kalahok at sangkot. Makita mismo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa kung papaano kinakraft ang budget ng ating bansa. Kasi kung meron diyang nandyan na, kung diyan nang gagaling at nagaganap yung mga magic-magic, eh dehado po ang mamamayang Pilipino. So we support Open Bicameral Conference Committee meeting at hindi lang po patungkol yan sa budget, Ms. Cheryl, ha? Mhm. We also push na magkaroon ng Open Bicam sa lahat ng measures na pag-uusapan ng both chambers, ng House of Representatives at ng Senado. Nang sa gayon maging bukas tayo sa lahat ng bagay na pumapatungkol sa kapakanan ng ating mamamayang Pilipino, Ms. Cheryl. Paano po ba maipapatupad ito para mas maintindihan po ng ating mga Yes. manunood kung ay itong Open BICAM Conference Committee ay ito po ba'y pagbobotohan at kumusta po ang suporta ng mga kapwa nyo kongresista? Alam niyo po, Ms. Cheryl, may malakas na suporta po sa House of Representatives. There are several resolutions filed particular to the Open Bicameral Conference Committee meeting. And even the Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, is supportive. Sila mismo ho nag-file ng Open Bicam. Kami rin ho nag-file. So, Mm. inadapt naman na ho to ng House of Representatives and we await kung papaano yung magiging operationalization nitong Open Bicam, Ms. Cheryl. Gusto nga natin maisangkot yung civil society organizations at yung mga stakeholders, particularly the civilian stakeholders patungkol dito para hindi lang mga mambabatas, hindi lang mga politiko, hindi lang mga congressman, hindi lang mga senador, yung nakakakita kung paano kinakraft yung budget natin. Dapat nakasangkot lahat ng necessary stakeholders natin patungkol dito sa budget. So there are several resolutions already filed in the House of Representatives particular to the Open Bicam, Ms. Cheryl. Kung pag-usapan din natin ang inyong unang privilege speech kung saan tinawag ninyong legal discrimination ng provincial wage system. Ano po ang hakbang nyo para mabuwag ito? Tama po, Ms. Cheryl. Diskriminasyon yan sa mga manggagawa sa probinsya. Sabi ko nga, parehas lang naman ang trabaho, parehas lang naman ang pagod. Pero bakit mas barat ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya? So that is why we have filed necessary measures to repeal RA 6727, amyendahan yung labor code nang sa gayon mabuwag na yung mga regional wage boards na tinatawag at magkaroon ng national wage system. Problema kasi, Ms. Cheryl, sa probinsya, napakabarat ng sahod ng mga manggagawa. Kaya anong nangyayari, lahat nagsisiksikan dito sa National Capital Region, lahat nagsisiksikan dito sa Metro Manila, sa Mega Manila, yung kaunlaran doon sa mga probinsya ay talagang napag-iiwanan. And we hope that our colleagues in the 20th Congress, in the House of Representatives, will support this measure. Kasi simple Mhm. lang naman ang tanong namin dito eh, kayo ba ay pabor na mabigyan ng hustisya ang mga manggagawa sa probinsya? Especially our district representatives coming from the provinces. Kaya po we extend our hand of friendship to our colleagues in the House of Representatives na pagtulungan natin to na mai-correct yung injustice na nagaganap sa ating mga manggagawa sa probinsya since 1989, Ms. Cheryl.
So, ano po yung eksaktong transition plan at paano ito Yes. makakatulong sa manggagawa ng probinsya? Meron po itong ano, do'n po sa panukala ay may 5 taong transition? Yes po. Yes po. Ang panukala po kasi natin ngayon kung regional wage fixing mechanism ang nangyayari, mga regional wage boards po 'yan, panukala natin matanggal po lahat 'yan Hmm, within a 5-year period. Ibig sabihin po yung mga probinsya at mga rehiyon, yung mga sahod po dito ay dapat ma-close yung gap patungo dito sa Manila rate na tinatawag. Ibig sabihin kung 695 sa Manila at merong ₱300 sa BARM, yung hmm. ₱300 within 5-year period ay dapat pumantay sa Metro Manila. At kapag naipantay na po lahat ng regions, tuluyan na pong mawawala yung mga regional wage boards na tinatawag. Ang Mhm. increase po per annum dito sa 5-year transition should not be less than 20% wage increase. Mhm. Bakit po may 5 years, Miss Cheryl? Para po maiwasan natin yung pangamba ng mga negosyante na magkakaroon ng market shock. Kasi baka naman ang iniisip nila, pag nabuwag na yung mga regional wage boards, bukas Mhm. ba patay na agad sa Metro Manila? Hindi po. Ina-address po natin yan para hindi magkaroon ng shock sa merkado at sa labor market natin, may 5 taon po. At pagtapos po ng 5 taon, Miss Cheryl, magfa-file po kami. Ito hindi pa po na-file, twin Mhm. bill po kasi siya. Hmm. Magkakaroon po ng industry-wide wage fixing mechanism. Ibig sabihin no, kung dati per region o per probinsya ang pagdedetermine ng sahod, dapat ngayon ho per probinsya. Ibig sabihin ho niyan, lahat ng security guard, say for example, merong universal o uniform na wage floor. Lahat ng manggagawa sa serbisyo, sa manufaktura at iba pa, meron dapat uniform na wage floor. Hindi na po dapat ibatay according to geographical location, Miss Mhm. Cheryl. Dapat according to Opo. Kung, bilang tagapagtaguyod po ano, ng mga manggagawa, naghahain din kayo ng panukala laban sa labor-only contracting, pagpapalawig ng sick, vacation leave, proteksyon sa barangay health workers at iba pa. Ano po yung mga priority ninyo sa budget by camp? Dito po sa particular sa budget, we will take a look at the Department of Labor and Employment definitely as to how the department implements its programs and utilizes the budget allocated for the agency. Kailangan po natin makita 'yan. Lalong-lalo na yung mga programa at mga serbisyo na dapat na-access ng ating mga manggagawa. Isa rin po sa titignan natin ay kung gaano kaepektibo at epesyente pinapatupad ng DOLE yung kanyang mga programa, partikular sa pag-handle ng mga kaso ng mga manggagawa. Alam niyo Mhm. po kasi isa sa problema ng mga manggagawa 'pag may labor-related case po sila, tumatagal po ng ilang taon. Wala na po sa trabaho yung mga manggagawa. Ilang taon ang dadaan bago bago umusad yung kanilang kaso. So tatamarin na sila. Kasi kailangan nila magtrabaho, kailangan nilang punan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So sa halip na gumugol ng pagkatagal-tagal dito sa pagsampa ng kaso sa mga kanilang mga employer, hindi na po nila gagawin. At meron din pong kinalaman diyan ng Department of Labor and Employment. Papaano nagiging enabling ang ating mga sistema nang sa gayon yung mga manggagawa natin ay makapagsampa ng kaso sa kanilang mga pang-abuso ng mga employer, makuha ng mga manggagawa yung hustisya na kanilang hinahangad, lalong-lalo na sa kanilang pinagtatrabahuhan. So we will take a look at this issues, Ms. Cheryl. And definitely, dadaan po talaga sa butas ng karayom ang Department of Labor and Employment and all attached agencies particular to workers' rights, Miss Cheryl. Balak nyo raw po isulong na imbestigahan yung mga abusadong e-commerce platforms din. Ano po bang partikular na dapat silipin sa mga ito? Ay, unang-una po diyan yung Lazada, Miss Cheryl. Alam niyo po kasi may Supreme Court ruling na yung Dechangkin versus Lazada Mhm. na kung saan sinasabi ng Korte Suprema merong employee-employer relationship sa pagitan ng mga rider partners at ng kumpanya. Ang Mhm. problema ko, hindi yan nire-recognize nitong e-commerce platform na to. At sa katunayan, pinagtatanggal niya karamihan ng kanyang mga manggagawa. At nagsampa kami ng daan-daang kaso dyan, Miss Cheryl. At I'm very happy to report na daan-daan na rin po ang kasong naipanalo natin. Alam Mhm. niyo po dahil merong Supreme Court ruling particular to e-commerce platforms and the recognition of existence of employee-employee relationship, sasaklawin po niyan yung iba pang mga e-commerce platforms, yan ang Shopee, Flash at iba pang mga e-commerce businesses. Kasi napakarami po, libo-libo ang nagrereklamo, Miss Cheryl, ng mga riders, partners na talagang Ga- hindi makatuwiran, walang Gaya po hustisya. ng, Kong, gaya po ng ano? Halimbawa po, Lalamove.
Yan, yang Lalamove po, ang dami pong nagrereklamo ng mga riders diyan. Pagkalaki-laki po ng, komisyon na kinukuha sa kanyang mga rider, yung quota system nirereklamo din po nila yan. Yung Flash, yung JNT, at iba pa Miss Cheryl. Puro tungkol po ito sa, unfair labor practice, tungkol po ito sa pagtatanggal sa napaka-unjust po, bigla na lang tatanggalin sila sa trabaho na walang walang paliwanag. Bakit sila tinatanggal? Yung quota system po, Miss Cheryl, na pagkataas-taas kailangan habulin yung mga motorcycle taxis po natin, Miss Cheryl, para makakuha sila ng incentive. Ang taas-taas po ng quota na siniset sa kanila. At yan din po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa daanan. Kasi yung mga gawa nating rider at mga partner natin, nagmamadali lahat para ma-meet lang tong mga quota nila for them to get incentives. So we have to take a look at this, Miss Cheryl, kasi lalo pa ano na yan isa yan sa talagang nakita natin na umusbong na industrial economy na tinatawag natin. Napakaraming mga riders at partners ang apektado nito. And it seems like walang nakikinig sa kanila, and that is why we really filed. In fact, Ms. Cheryl, this is the first resolution, unang-unang resolution na naihain sa House of Representatives this 20th Congress, investigation in aid of legislation pertaining to our workers in the gig economy. So medyo malaki-laki ang saklaw nito, and we really hope that the Committee on Labor and Employment headed by Congressman Jolo Revilla will be supportive of this measure, Ms. Cheryl. Patuloy po nating babantayan yan. Gusto nyo rin paimbestigahan sa Labor Committee yung mga employer na hindi nagbabayad ng government-mandated benefits. Kung napakatagal na pong problema nito, madami na po talagang kumpanyang nagva-violate nito. Ano po this time na ang parusa na dapat ipataw, and paano nyo po masisiguro na this time mag-work po at Yes po. matatakot ang mga employer at sumunod sa sinasabi ng batas. Opo, tama po yan. Kriminal na aktibidad po yan. Yaang hindi pagbabayad ng government-mandated benefits ng mga employer sa kanilang mga manggagawa. So pwede pong sampahan sila ng mga criminal cases patungkol dyan. At related dyan, Ms. Cheryl, kami po ay nakipag-partner una sa SSS through SSS Commissioner Eva Arcos para habulin yung mga delinquents o yung mga employer na hindi nagbabayad ng SSS contribution ng kanilang mga manggagawa. At ongoing na po yan. In fact, Ms. Cheryl, we have already received and referred hundreds of delinquents or reports na hindi nagbabayad yung kanilang mga employer. All throughout the country po yan. At ganun din po, may ongoing partnership po tayo. Magkakaroon ng pagpupulong sa pagitan po ng aming opisina at ng Pag-ibig. Same with PhilHealth po. Kasi yan po yung mga government-mandated benefits, SS, PhilHealth, Pag-ibig. At lahat naman po ng mga agency na ito ay positibo na makipag-partner sa amin. Hahabulin itong mga employer. Habulin itong mga employer na hindi nagbabayad ng benepisyo ng kanilang mga manggagawa. At sa mga kamanggagawa po natin na nakakaranas ng ganito, pwede po kayong magsumbong sa aming opisina. At hahabulin po natin mismo yung inyong mga employer. Huwag po kayong matakot. Alam niyo ho kasi hindi natin ma-aaksyonan yan kapag hindi po kayo nagreklamo. Kami naman po ay nandito at titiyakin po natin na maipagtatanggol natin yung inyong mga karapatan sang-ayon sa kung ano nakasulat sa batas. Again, to all employers na hindi nagbabayad ng kanilang ng benepisyo ng kanilang mga manggagawa, kriminal na aktibidad ho yan. At sisiguraduhin po namin, nagpapatawag na rin tayo ng investigasyon patungkol dito, sisiguraduhin po namin na hindi lang to pang-PR, hindi lang po to pananakot, kundi talaga po namin pupuntahan kayong mga kumpanya, kayong mga employer na ayaw magbayad ng benepisyo ng inyong mga manggagawa. Kong Eli, panghuli na lamang po, first termer po kayo, At may inihayag po kayong konkretong hakbang para sa pagiging transparent po ng inyong tungkulin na tumatanggap lamang ng minimum wage, bilang kinatawan. Ia-anunsyo nyo yung lahat ng pondo at idodonate ang sobra? Paano Yes nyo po po. ito sisimulan, at ganito rin ba ang panawagan nyo sa mga kapwa nyo kongresista to do the same thing? Opo, Ms. Cheryl, yan po yung sinabi namin nung kampanya at hindi lang po campaign promise yan. We will do that, and in fact, on the 15th, sa Quincenas, alam niyo naman po ang sahod, Quincenas 30, Oo. sa
on the 15th po ay nakatakda po ako na makipagpulong doon po sa mga organizer ng mga manggagawa kung saan po ido-donate ko yung remainder ng aking congressional salary. Kasi Mhm. po, ang kukunin ko lang po diyan ay minimum wage, so 695, you just multiply it by 22 working days, so that's around 15,000 pesos po. Yun lang po mapupunta sa akin. Alam niyo po kasi, Miss Cheryl, manggagawa din po ako, eh, nakabarong man ako ngayon, eh, Hmm. manggagawa pa rin po ako Magkano at po proud ako na mag sabihin yun. magkano po sosobra doon, Kong? Ang ano po kasi salary grade 31 po kami, ang Oo, mga, congressman. oo. So 15,000, so i-less niyo na lang po, so that's around 200,000 po ang ido-donate sa mga manggagawa, 'yan po. At Ah, lahat po ng gagastusin ng aming opisina, we will be transparent definitely. Kasi Miss Cheryl, mahirap naman that we are crying transparency and accountability, and yet our office is not transparent and accountable. oo. Kailangan ho, para pamarisan ka at paniwalaan ka ng mamamayan at ordinaryong Pilipino, dapat ikaw mismo you walk the talk. Kaya Aha. yan po ang gagawin namin. And hindi naman po namin, sinasabihan yung mga kapwa congressman na gayahin kami. Nasa kanila na pong pagpapasya. Mm. Pero kami po sa manggagawa, eh gano'n po ang aming, commitment Mhm. sa mga manggagawa. Dahil kami rin naman po ay nagsasabi, ang party list na ito ay ipinanalo ng mga manggagawa at wala po kaming ibang pagkakautangan kundi mga manggagawa at ordinaryong Pilipino rin, Miss Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, Congressman Eli San Fernando ng Ang Kamanggagawa Party List.